friends, though, and he prefers to be called Sal. Like most fighters on this card, he had an extensive amateur career of 113 fights, mostly at a regional level. We first saw him back in May of 2019 when he won a trench war against then 14-1 Brandon Benitez. The lone blemish in his 17 pro fights came in his next fight when he lost a split decision to Edwin Rodriguez in the longest fight of his career, 10 rounds. He then returned to his first trainer as a pro, Manny Robles, and has had his last 4 fights, all wins, under Robles' guidance. He's a good body puncher, busy when he's at his best, but can get himself in wars and sometimes takes too many punches. He and Robles, though, have been working on putting combinations together rather than loading up and trying to get opponents out of there. His plan tonight, get in and get out. Overall, Sanchez 16-1, he's got 9 knockouts. Coming up with a first-round KO in his last fight, that came in March. He came against the fighter who won first-round KO in his last fight. That came in March. He came against the fighter who won and won. So the sound Sanchez. スーパースター初めての県にやってきました元世界Aparkata başlayan ve yumruk kombinasyonu The left hook is down. Another right hand drops him again. Another combination, and that's it. Hook. That left hook landed right in the chin of O'Quinn.
メリカ合衆国カリフォルニア州出身。現在のランクは WBO 世界バンタム級第10位サウザ・ビースサンチェス。ザ・ビーストサウル・サンチェス。 Challenger, the Beast, Saul Sanchez. The left hook is down. And the right hand drops him again. A combination, and that's it. Hook. That left hook landed right in the chin of him. Éramos felices y no lo sabíamos. Mira que no tenía tantos knockouts, solamente 8 en estas 15 victorias, ahora el 9. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos con mucho más. Apenas comienza, señores. Boxeo Telemundo, vamos y venimos con mucho más. 近い距離、左ストレート、得意なパンチでデニーがうまく距離を取りながら戦っているなという印象がありますね。マリックリックもグイッと押し込んで、ここからパンチをまとめてくるサンチェス。サンチェスも距離に強いパンチ、左のフックを合わせていったサンチェスですね。そうですね、はい、冷静にこう距離を取りながら、左ボディアッパー、うまいですね。左のフック、タイがいいんですよね。パンチを振り下ろしていきますが、デニーガもよく見ています。ここからパンチが交錯、近い距離、左フック、パンチ左、ストレートで狙っていますデニーガ。ここに2発、さらに3発、左のフック、サンチェス。野獣が本当に止まらない、本当に遺伝子が違うのかなっていうところで、ここに入っていくサンチェス、ここに2発、さらにストレート、フック、左フックが回って振っていく。出ますが、右がも目がいい、あと左。岩佐さんはいかがでしょうか。これも本当パンチ流すというか、ベテランがプレッシャーをそうなんですけど、ストレートから支配しているのは前に見ていく中でも、今もそうです。時折左横を入れてきます、デニエが。それをパンチが警戒しているということ。ワンサム級あった方がいく試合、右ストレート、さらにボディ。ジャブに対して一気に突っ込んでくるサンチェス、重戦車のように体を預けます、デニエが。こういう距離感でもやっぱり左を警戒しているのがサンチェスですね。右のフックを今度合わせていきます、デニエが。サンチェス見えてきたか、ただ今右を入れました、サンチェス。また詰めていく近い距離、下から上、サンチェスのコンビネーション。ラウンド右もらった、サンチェスの右、今度は左返した、デニエが互いに譲りません。山中さん、ダメージどうでしょう。ダメージまでいってますけど、いいパンチ入ってますね、両者。お互いですよね。左アッパー、さらにパンチが交錯、パンチまとめていくのサンチェス。山中さん、この展開というのはなかなか変わらない、変わりにくいわけですか。なかなかそうですね、サンチェスももう少し、もう少し高いところではあるんですけど、やはりこういう攻撃警戒してるんで、なかなか後半なんですよね。左、デニエガの左、さらに左アッパー、またいやでもサンチェスも負けてません。お互いに移りません。体を預けていくのはデニエガの方です。
ス。デニエガも狙っています。ここからチャンスと見ればサンチェスが入ってくる。左の下が入ってますね。第7ラウンドに示していますが、全く運動量落ちません。はい、しっかりデニエガはカウンター狙い。サンチェスが自分から仕掛けています。これ残り15秒。連打もブロッキングしています。デニエガ下から上にパンチをつなげていきます。サンチェス左から右のボディアッパー、そして追いかけていきます。残り10秒。左のフック、デニエガの顔面を捉えた。またコーナーに詰めて右、さらに左、最後に山をしっかりとサンチェスが作ってこのラウンドを終了しています。おーっと詰めてきたサンチェス、いきなり来ました。山中さん、こういうことですよね。左ストレートはジョニエが詰めていくのはサンチェスです。手数が出た中でも危ないなというタイミングのデニエに打ち込まれている場面があるんです。はい、そういう簡単になかなかこういうヒットも生まれにくいですね。生まれにくいですね。でも今の方ですね、サンチェス。左ストレート、デニエが体を寄せながら入っていきます。リードから左ストレート、現在な左を打ちます。左ストレートを一つ当てました。当てただろうとアピールしたのはデニエガの方。サンチェスコーナーで連打、サンチェス78対74。The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down. Again, a combination, and that's it. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So marami ang nagsasabi na matatalo ang ating pambato na si former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero, kapag hindi niya pag-aaralan ng maigi ang galawan ng kanyang makakalaban na si Saul Sanchez. Ayon kay Saul Sanchez ay kayang-kaya niya patumbahin si Jonriel Casimero sa maikling oras, dahil alam daw niya ang kahinaan ni Jonriel Casimero. Meron ng nakahanda na malaking estilo na ikakagugulat ng karamihan. Ito daw ang teknik na ito ang magpapatumba kay Cuadro Alas Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Isa na rito na pinaghahandaan ni Saul Sanchez laban kay Jonriel Casimero. Ang kahinaan nito pagdating sa paghinga dahil madalas na si Jonriel Casimero na hingalin sa kanyang mga laban. Kaya makikipagsabayan itong si Saul Sanchez kay Jonriel Casimero, at kapag nakita na niya itong hinihingal ay doon niya isagawa ang kanyang malupit na estilo laban dito. Kilala si Saul Sanchez sa pagiging malakas at madiskarte sa ibabaw ng boxing ring, kaya kapag hindi ito nag-ingat si Jonriel Casimero ay tiyak matatalo siya ni Saul Sanchez. Sa laban na ito ay kayo na po ang humusga kung kakayanin ni Saul Sanchez itong angas ng Pinas na si Jonriel Casimero. Makakalaban ni Saul Sanchez itong Pinoy boxer na si RV Deniga. Sa unang tagpo ay talagang gustong-gusto agad subukan ni Saul Sanchez ang lakas nitong Pinoy. 高いガード、そこから繰り出す左右のフックが強烈。岩佐さん、どういうところに注目されますか？個人的なファイターと右と左っていうのがまたちょっとあるんですけど、その辺の相性がどうなるのかな、ちょっとワクワクしますね。いきなりどちらもパンチありそうですね。やっぱしっかりスイングしてきてますね。はい。トレジャーボクシング、この興行の代表である伊藤正幸さんの現役時代のロサンゼルスのチームメイトも務めたというのがこのサウル・サンチェス。デニエガはうまく距離を取りながら戦っているなという印象がありますよね。デニエガも、サンチェスもう少し詰めながら、またコーナーに詰めていく。左のストレートに左のフックを合わせていったサンチェスです。こうして冷静にこう距離を取りながら、左ボディアッパー、うまいですね。ボディがいいんですよね。
パンチを振り下ろしていきますが、デニーガもよく見ています。ここからパンチで交錯、近い距離、左フック、サンチェスの左ストレート狙っています。デニーガボディ2発、さらにもう2発、左のフック、サンチェス、デニーガ少しもらったか、ボディジャブ、デニーガそこに入っていくサンチェス、ボディ2発、さらにストレートフック、左振りかわって振っていく、ロープに詰めますが、デニーガも目がよく見えています。少し左のオーバーハンド、割れてるところはありますね。デニーガのパンチ、ここも左。湯浅さんはいかがでしょうか。そうですね、これも本当ちょっとジャッジ泣かせというか、はい、デニーガの手数とプレッシャーを取るのもそうなんですけど、こう距離とかを支配しているのは前に出ていく中でも、今もそうです、時折左をこう入れてきます。パーまたパンチを、いやでもサンチェスも負けてません。譲らないですね、お互いに譲りません。体を預けていったのはデニーガの方です。詰めて安全な距離と思ったら出してくるというような感じ。今右入れましたね。距離に入るともう一気にサンチェスは自分から仕掛けていく。ストレートフック、残り15秒いけないですね。そして湯浅さん、なかなかクリーンヒットも生まれにくいですね。そう生まれにくいですね。でも今の良かったですね、サンチェス。左ストレート、今度はデニエガ、サンチェスが体をゆすりながら入っていきます。サウスポースタイルから右のリードから左のストレート、ボディにも上にも下にも自在な左を持ちます。左ストレートを1つ当てました。当てただろとアピールしたのはデニーガの方。サンチェスコーナーで連打、決着がつくからコーナー、サンチェス78対70。Ano sa tingin nyo guys, matatalo kaya ni Saul Sanchez itong si former 3 World Division Champion John Riel Casimero? Cuadro alas John Riel Casimero puspusan na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan para sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez. Kitang-kita ang pagpupursige nito para mas lalo itong lumakas, dahil ang paparating niyang laban ay isang laban na napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakaharap ang tinaguriang The Monster Naoya Inoue kapag tinalo niya si Saul Sanchez. Isang buwan na nga lang bago ang laban ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez, ang laban na ito ni John Riel Casimero ay isang malaking pagsubok sa kanya, lalo na ngayon na hinahabol talaga makalaban ni Cuadro alas John Riel Casimero itong 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ganun pa man ay puspusan na talaga ang pagsasanay at paghahanda ng Team Casimero, para sa paparating na laban kontra Saul Sanchez. Sa kabilang banda, ang panayam kay Naoya Inoue na tila galit na ito sa angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil sa trash talk nito kontra sa Japanese Monster Naoya Inoue. Sobrang kapansin-pansin talaga ang pamamaraan ni John Riel Casimero para lang patulan siya ni Naoya Inoue. Dahil panay hamon itong si John Riel Casimero kay Naoya Inoue at may mga kasama pang trash talk na masasakit, dahilan sa pagsiklab ng apoy ni Naoya Inoue dito sa tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon sa Japanese Monster na si Naoya Inoue, ay grabe na talaga ang pag-aangas at paghahamon nitong tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Kaya tinanong siya ng Japanese media, kung ano ba ang mga ginagawa ni John Riel Casimero laban sa kanya na dahilan ng galit niya. Ayon sa sagot ni Naoya Inoue ay diretsahan niyan sinabi na wala daw sportsmanship si John Riel Casimero, wala din daw race ito, at tinatawag din daw siyang the Japanese Turtle. Kaya dito na nagagalit si Naoya Inoue, at gusto na niya itong makasagupa sa ibabaw ng boxing ring. Ayon sa media at mga kasamahan ni Naoya Inoue, ay sobrang nakakagimbal ang lakas niya ngayon at nakakatakot na Naoya Inoue version ngayon 2024. Dagdag pa ni Naoya Inoue ay sobrang malala na ang mga ginagawa ni John Riel Casimero, dahil pati sa ibang account ni Naoya Inoue ay nanggugulo doon at panay comment itong si John Riel Angas ng Pinas Casimero. Subalit ayon sa mga kasamahan niya sa mismong kwentuhan, ay dapat huwag na patulan ni The Monster Naoya Inoue itong si John Riel Casimero. Ngunit ayon kay Naoya Inoue ay hindi na niya palalampasan ang mga masasakit na salita ng ating pambato na si John Riel Casimero. May target na makuha si Naoya Inoue na belt kay John Riel Casimero. Kailangan niya talagang sagupain ang angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil ayon kay Naoya Inoue ay hindi niya ito papatulan kung walang belt na hawak ito.
At dahil merong hawak na championship belt si John Riel Casimero ay lalabanan nito ni Naoya Inoue para makuha niya ang titulong undisputed bantamweight champion. At sinabi ni Naoya Inoue na hindi daw niya papansinin si John Riel Casimero kung wala itong hawak na championship belt kahit anong gawin pa daw niyang pagpapapansin dito. Dagdag pa sa ating mga balita. Hanggang saan kaya aabot ang pinakamalakas na version ni Naoya Inoue? Kakayanin kaya niyang higitan ang pinakamalakas na version ng ating kababayan at tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacman Pacquiao. Sa kabilang banda, bagamat kilala na pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na walang iba kundi si John Riel Casimero, kakayanin kaya ni John Riel Casimero pantayan ang lakas nitong si Naoya Inoue at pabagsakin ang halimaw ng Japan? Alam naman natin na halos 60% na boxing fans ay naniniwala at nagdududa na hindi kakayanin ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Will para malinawan, or magka-idea kayo kung kakayanin kaya ni John Riel Casimero itong the Japanese monster superstar na si Naoya Inoue. Bakit hindi muna natin kilalanin ang the Japanese monster superstar na si Naoya Inoue? Para magkaroon tayo ng idea kung sa anong paraan lalabanan ni Cuadro Alas superstar na si John Riel Casimero itong si Naoya Inoue. Si Inoue ay tubong sa Makinagawa, Japan. Sa edad na 5 years old ay kinamulatan na niya ang mundo ng palakasan ng kamao, dahil na din sa gabay ng kanyang ama na dating boksingero. Talagang malakas talaga ang mga dugo at lahi ni Naoya Inoue, dahil training pa lang ay sobrang hirap na. Unang sabak pa lang ni Naoya Inoue sa amateur fight ay kitang-kita na talaga na isang matulis at may angking lakas ng kamao siyang tinatago. Ayon nga mismo dito kay Naoya Inoue, ay noong nasa amateur division pa lang siya ay pagkatapos niyang manalo dito ay pinasuri, nga daw umano ang kanyang boxing gloves na gamit, kung may kakaibang matigas na bagay sa kanyang boxing gloves, dahil nakapagtataka daw na sa likod ng patpatin niyang katawan, ay kung bakit grabe kalakas itong sumuntok. Si Naoya Inoue ay mayroon siyang record na 75 wins 48 knockouts at 6 na talo noong nasa amateur pa lang siya. Sa edad na 19 years old ay nag-umpisa na siyang lumaban bilang isang professional boxer. Nakatapat niya agad dito ay isang Filipino fighter na una niyang naging biktima at unang nakatikim ng kanyang malakas na suntok, ay walang iba kundi si Grayson Umayao. First round pa lang ng laban ay napuruhan agad at napaluhod ng super combo body shot itong kababayan natin na si Grayson Umayao. Umabot pa ng round 4 ang laban bago ito natapos dahil tinamaan ang Pinoy ng super combo uppercut at body shot na dahilan ng pagtigil na ng laban. Pagkaraan ng ilang taon ay isang Pinoy na naman ang kanyang nakalaban, siya ay si Jerson Mancio. Tulad ng dati, tinapos ni Naoya Inoue ang Pinoy sa maikling round. Ayon mismo dito kay Inoue ay gusto niya talagang makakalaban ang malalakas at major world title fight. Hindi nagtagal ay natupad nga ang hiling ni Naoya Inoue na laban sa major title fight. Kinalaban niya dito ang WBC light flyweight champion na si Adrian Hernandez, na isang Mexicano. Sa laban na ito ay masusubok ang lakas ni Naoya Inoue bilang isang professional boxer, veteranong boksingero kontra sa bagitong boksingero. Sa mismong laban ay nakitaan agad si Naoya Inoue ng agresibo, walang takot at magandang galaw sa ibabaw ng boxing ring. Sa ika-6 na round ay dito na napuruhan ni Naoya Inoue ang veteranong boksingero dahilan sa kanyang pagbagsak at pagkatalo. Dahil dito nakuha ni Naoya Inoue ang kauna-unahang world title champion. あそこからもう一気に攻勢になりましたかね。そうですね。ちょっともう実力差が出てますよね。あ、そうですか。ただこれチャンピオンエルナンデスもですね、32センチ、29秒という高い効率を誇っていて、ノックアウト勝ちもそのうちで18とこれ軽量フィニッシュ。 7 buwan ang lumipas pagkatapos niya makuha ang pinakaunang world champion ay tumalon agad siya sa dalawang division simula lightweight division papunta super flyweight division. Kakalabanin niya dito si Omar Narvaez, isang Argentinian. Sa laban na ito ay target ni Naoya Inoue ang maging 2 world division champion. Si Narvaez ay may record na 40 wins, 24 knockouts, at 1 talo. Habang si Naoya Inoue ay may record na 7 wins walang talo.
Sa mismong laban ay ginawa lang ni Naoya Inoue na punching bag itong bitiranong boksingero na si Omar Narvaez dahil 4 na beses pinatumba ni Naoya Inoue. Dahilan sa pagkatalo nito. Dahil sa impresibong panalo na ito ay kinilala si Naoya Inoue bilang pinakamabilis na mandirigma sa kasaysayan na nanalo ng 2 world titles sa loob lamang ng 8 professional fight. Naging Fighter of the Year din ito. 2018 ay muli siyang tumalon patungong Bantamweight Division. Target ni Inoue ay subukan na makuha ang WBA World Bantamweight title. Makakalaban niya dito si Jemmy McDonnell, bago mag-umpisa ang laban ay tila puno ng kumpiyansa sa sarili na matatalo niya si Naoya Inoue. Dahil pinagyayabang niya na hindi siya nakatikim ng pagkatalo sa loob ng 10 taon. Ngunit nung mismong laban na ay tila dito na niya matitikman ang una niyang pagkatalo, dahil unang round pa lang ay tapos na agad ang laban. Pinatumba siya ni Naoya Inoue sa isang maikling round sa pamamagitan ng isang solid na body shot at mga solidong suntok. Dahil sa panalong ito ay tinanghal na si Naoya Inoue na official 3 world champion. His legs seem a little bit shaky here, a minute and a half. Cuadro alas Jonriel Casimero puspusan na ang paghahanda at pagpapalakas ng katawan para sa paparating niyang laban kontra Saul Sanchez. Kitang-kita ang pagpupursige nito para mas lalo itong lumakas, dahil ang paparating niyang laban ay isang laban na napaka-importante at dito rin nakasalalay ang posibilidad na susunod niyang makakaharap ang tinaguriang The Monster Naoya Inoue kapag tinalo niya si Saul Sanchez. Isang buwan na nga lang bago ang laban ni Jonriel Casimero kontra Saul Sanchez, ang laban na ito ni Jonriel Casimero ay isang malaking pagsubok sa kanya, lalo na ngayon na hinahabol talaga makalaban ni Cuadro alas Jonriel Casimero itong 4 World Division Champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Ganun pa man ay puspusan na talaga ang pagsasanay at paghahanda ng Team Casimero para sa paparating na laban kontra Saul Sanchez. Ayon naman kay Coach Nonoy Neri, na matagal na niya pinag-aralan ang mga galawan nitong si Saul Sanchez, kaya naghahanda sila ng maaaring counter-attack at game plan laban dito. Malaki naman ang kumpiyansa ng Team Casimero lalong-lalo na si Coach Nonoy Neri na kayang-kaya ni Cuadro alas ipanalo ang laban niya kontra Saul Sanchez. Dahil unang-una ay maaaring makatulad kay Soloneteti ang performance ni Cuadro alas, sa makatuwid guys ay knockout sa maikling oras talaga ang target ng Team Casimero dito kay Saul Sanchez. Kitang-kita na rito ang pagiging polido, malakas at mabilis na suntok ng ating kababayan na si former 3 World Division Champion, Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero. Koitang-kita rin dito na one-punch knockout ang kalaban kapag ito ay nataman ng solidong suntok ni Jonriel Casimero. Dagdag pa sa ating mga balita. Ang dalawang malalakas na mandirigma ay nalalapit ng magtagpo sa ibabaw ng boxing ring, isang panabik na laban at pinakaaabang ang laban sa buong mundo. Naoya Inoue aka The Monster vs Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro alas. Si Naoya Inoue ay lumakas ng ganyan dahil ang tatay niya mismo ang nag-day training sa kanya. Dahil sa paggabay ng kanyang tatay, si Naoya Inoue ay naging halimaw sa ibabaw ng boxing ring. Isang napakadelikadong boksingero. For only the 3rd time in his career. And with his head, and he's not going to make it. And we talked about tasting the power, and he's tasted it now. Pero hindi papatalo ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas, walang iba kundi si Jonriel Casimero, na siyang tanging inaasahan na babasag, babali at puputol sa pag-aarangkada ni Naoya Inoue patungo sa tagumpay.
Ang kamao ni Jonriel Casimero aka Cuadro Alas, angas ng Pinas ay isang malakas, mabilis, matatalim ang mga suntok kaliwat kanan. Pero meron talaga siyang super technique na hindi pa alam ng karamihan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakatibay ng panga nito? Kahit ilang solidong suntok ang tumama sa pagmumukha niya ay parang hangin lang na dumaan, kayang-kaya niyang sumalo ng pinakamalakas na suntok na walang gaanong pinsala sa kanya. Ang teknik na ito ay tinatawag na sabay sa galaw ng kamao na karaniwan natin makikita sa mga top boxers champion, isang kakayanan na sumabay sa galaw ng suntok kung paano ito tatama at kung tatama ma ito ay hindi gaano mapinsala at isa na rin sa binayayaan ng estilong ito ay walang iba kundi si Jonriel Casimero aka Cuadro Alas angas ng Pinas. Si Jonriel Casimero ay isang boksingero na kayang magsugal or magpain ng mukha niya sa kalaban. Para malinlang niya ang kalaban sa oras kung saan nakatutok ang kalaban niya sa mukha niya, ay isang malaking pagkakataon para kay Jonriel Casimero ang mag-counterpunch ng solidong suntok sa kalaban, ang pumagit sa pain at estilo ni Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas at tiyak na may kalalagyan at kapag minalas-malas ay baka tulog ang abutin sa ibabaw ng boxing ring. Magaling din manghula si Jonriel Casimero kung ano susunod na galawan ng kalaban, kaya madali niya itong maka-counterpunch dahilan sa pagkasira ng estilo ng kalaban. Kayang-kaya din ni Jonriel Casimero dumipensa habang nakikipagsabayan sa kalaban. Madali rin mag-adjust ng estilo si Jonriel Casimero, depende sa style ng kalaban. Kaya walang takot si Jonriel Casimero na sumugod ng sumugod sa kalaban. Sa unang tingin ay hindi mo lubos maisip na ang pagsugod niya ay isa rin palang depensa na tiyak malilito ang kalaban at hulaan ang mga susunod niyang mga suntok. Ayon sa eksperto, si Casimero ay may estilo at pamamaraan na hindi kayang ituro sa iba. Kung sa tingin ng karamihan, ang suntok ni Jonriel Casimero ay isang bahala na suntok or bara-bara, dyan kayo nagkakamali dahil isa itong estilo or tahimik na pamamaraan at susi ng isang tagumpay. Marahil alam din ng Team Inoue ang pamamaraan at estilo ni Jonriel Casimero, kaya tila takot sila at ayaw nilang patulan labanan si Jonriel Casimero aka Cuadro Alas angas ng Pinas dahil sa kanyang estilo na tiyak ikatatalo nila. Special si Cuadro Alas, mayabang lang sa kausap niya because gusto niya ng malalaking laban. Ang maganda kay Casimero ay mahilig siyang makipag-away at gusto niyang makipag-away kahit kanino, tulad ni Manny na laging underdog. Ngunit nagbibigay ng kapana-panabik na labanan at tunay na libangan. Sa totoong buhay ay mabuting tao si Casimero, gusto lang niyang makilala ang pangalan niya sa boxing at lumikha ng sariling legacy. Ito ay magiging isang kamangha-manghang laban. Alam nating lahat si Casimero sa kanyang kalakasan ngayon at hindi magtatagal dahil mas matanda siya kay Inoue. Gawin ang laban na iyon dahil nasa tuktok pa rin si Casimero. Ang mga taong ito sa likod ng laban ay makasarili. Let this fight happen and let the fireworks begin. Si Casimero ay isang mahusay na manlalaban ngunit sa tingin ng lahat si Inoue ay isang mas mahusay na manlalaban, isang volume puncher. Hindi na mahintay ang sagupaan ng dalawang mandirigma na ito. Casimero all the way. He's always been the underdog and underrated boxer fighting on the opponent's hometown, a true champion, but I can see that he got the power to surpass the monster. The Cuadro Alas can't keep up with the speed at dami ng suntok ni Inoue, kahit na ang alas ni Casimero ay ang kanyang lakas ng suntok at makinis na estilo sa loob at labas, ngunit ang tiyempo ay higit sa bilis at ang katumpakan ay nakakatalo sa kapangyarihan. Isang mahusay na laban sa tingin ng lahat, dapat iwasan ni Casimero ang mga nakamamatay na suntok sa katawan ni Inoue ngunit sa sabay-sabay na pag-aralan ang tamang anggulo para ihatid ang kanyang mga counter punches sa katawan at ulo ni Inoue. I'm sure Inoue have some weakest spot with good timing he will be knocked down. Ang estilo ng boxing ni Casimero ay parang awayan sa kalye na nagmumula sa lahat ng direksyon na may 100% na katumpakan at mas malaki siya kay Inoue na tinatawag na halimaw ng Japan, habang si Casimero ay angas ng Pilipinas.